Unti-unti nang bumabagsak ang talukap ni Tata Eko. Ilang sandali na lamang ay papanawan na siya ng ulirat. Sarit-saring mga alaala na ang nanunumbalik sa kanyang isipan. Ang kanyang kabataan, noong unang beses siyang gumamot ng isang tao, noong unang beses siyang umibig at nasaktan, noong nilisan niya ang lalawigan para makalimot, noong hinayaan niya ang sariling maiugnay sa paranormal na mundo, makisalamuha sa mga lamang lupa at engkanto, noong nailigtas niya ang prinsesa ng Biringan. Nakarating sa lungsod ng mga engkanto ang husay ni Tata Eko pagdating sa panggagamot, kaya't inanyayahan ito ng hari para suriin at gamutin ang kanyang babaeng anak na mayat maya ang pagsakit ng sikmura. Pagtapik pa lamang ni Tata Eko sa tiyan ng prinsesa ay nabatid niya na kung anong sakit ang iniinda nito. Pinahiran lamang ni Tata Eko ng inorasyon ng langis ang sikmura ng prinsesa at pinainom ng isang tabletas. Minuto lamang ang lumipas ay nawala ang iniindang sakit ng prinsesa. Mortal, totoo nga ang balitang nakarating sa akin. Napakahusay mong sumuri ng karamdaman at magbigay ng lunas. Sabihin mo, mortal, ano ba yung bagay na pinainom mo sa aking anak na agarang nagdulot dito ng ginhawa? Sambit ng hari ng mga engkanto. Krimil S, mainam yan. Yan ang iniinom ka kapag ako'y sinisikmura. O di naman kayo mayroon akong hangover. Pagtugon naman ni Tata Eko sa nais malaman ng hari. Kung gayon, mortal, ay marapat lamang akong magpasalamat sa iyo. Magsabi lamang ng iyong nais at ikakaloob ko. Sinserong pasasalamat ng hari at pag-aalok nito ng kahilingan na manggagaling sa manggagamot. Kainaman ka, mahal na hari. Sinabi ko ng krimil islamang iyan. Hindi ko naman nagamit ang aking palita. Hindi ko rin nagamit ang aking balisang. Hindi mo na kailangang magbayad. Yung pasasalamat mo lang ay sapat na. Sambit ni Tata Eko. Bagaman tumanggi si Tata Eko sa kahilingang ikinaloob ng hari, ay ikinaloob pa rin ito sa kanya ang isang lubid at 3 pirasong brilyante. Nagbitaw rin ito ng isang pangako sa kanya bago tuluyang makaalis sa lungsod ng mga engkanto. Mortal, kapag kinailangan mo ang aking tulong sa hinaharap, kapag naramdaman kong ikaw ay nasa panganib, ay agad akong darating. Hindi bilang hari, kundi bilang isang kaibigan. Iyon ang mga alaalang tumatakbo sa kaisipan ni Tata Eko. Wala na siyang natitirang kahit anong kakaunting lakas. Mas bumigat na rin ang kanyang mga talukap nang biglang maramdaman niya ang isang palad na dumampi sa kanyang balikat. Mula sa kanyang balikat ay gumapang ang kakaibang init sa buo niyang katawan. Unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas. Nang magmulat siya ng mga mata, ay isang bulto ng babae sa kanyang harapan ng kanyang naaninag. Napakaganda nito. May mga tatak ng simbolo at letra ng alibata sa mga bisig at braso. Sa tabi ng nakatindig na babae, ay naroon din ang isang dalagita. Namumukaan niya ito. Iyon ang dalagang nailigtas niya mula sa mga tauhan ni gobernador. Marahil ang babaeng kasama nito na nagbalik ng kanyang lakas
ay ang ina nitong babaylan. Patas na tayo, manggagamot. Iniligtas mo ang aking anak. Marapat lamang na bayaran ko ang kabutihang iyong ginawa. Tumindig ka. Kasalukuyang nilalabanan ng iyong mga kasama ang berdugo. Sambit ng magandang babae. Ngumiti yun pati ang dalagitan nitong anak bago tumalikod at nilisan ng lugar. Nang muling nilingon ni Tata Eko ang lokasyon ng berdugo, ay naaninag niya ang 4 na nilalang na sabay-sabay itong nilalabanan. Ang 4 na nilalang na yun ay may taas na higit sa 7 talampakan. Mga mistiso yun na nagtataglay ng kakisigan. Nakasuot ang mga yun ng baluting gawa sa pilak. May hawak-hawak ding espada ang mga yun na siyang pinanglalaban sa berdugo. Bukod pa sa 4 na lumalaban sa berdugo, ay may isa pang nilalang na nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot iyon ng baluting gawa sa ginto at may hawak na pana sa isa nitong kamay. Ginto rin ang suot noong korona na nadidisenyohan ng mga diamante. Sa likod naman noon ay may nakasukbit na sisidlan na napupuno ng matutulis na palaso. Tinupad nga ng hari ang ipinangako nito sa kanya noon. Dumating ito sa oras na nasa alanganin ng lagay niya. Sa kalagitnaan ng kanyang panonood ng laban, ay biglang nagsalita ang kanyang kaibigang kapre. Eko, kaibigan, baka nakakalimutan mong tumatagal ng higit 1,000 taon ang buhay ng kagaya ko. Kaya bakit ka mangangambang gamitin ng lubid na panggapos ng kaluluwa sa mas mahabang oras? Kung pwede mo namang gamitin pangbayad ang 1 taon ng buhay ko, kapalit ng pangmatagalang paggamit ng lubid. Paliwanag ng kaibigan niyang kapre. Kain naman! Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil di ka naman nagtanong. Sa puntong iyon ay muling inilabas ni Tata Eko mula sa kanyang sisidlan ang lubid na panggapos ng kaluluwa. Pero sa halip na 1 taon ng kanyang buhay ang gamiting alay sa paggamit noon, ay buhay ng kaibigang kapre ang ginamit niyang pangbayad. Habang tanga ng lubid, ay unti-unting lumapit si Tata Eko sa naglalabang berdugo at 4 na engkanto. Naging abala ang berdugo sa pagsalag ng mga atake na isinasagawa ng 4 na engkanto. Sa lakas ng kanyang mutya, ay mismong bisig niya ang pinangsasalag sa matatalas na espada na pinang-aatake sa kanya. Nang biglang huminto ang berdugo sa paggalaw, labis ang ipinagtaka ng berdugo. Naunawaan na lamang nito ang naganap nang lumitaw na ang lubid na nakagapos sa kanyang mga hita, paitaas sa kanyang mga kamay at balikat. Sabay-sabay na umatake ang 4 na engkanto. Malakas na ipinadyak ng berdugo ang kanyang isang paa sa putik para bumaon yun. Mas tumaas ang kanyang pananggalang ng higit sa 20 ulit. Sinalo ng katawan ng berdugo ang 4 na espada ng mga engkanto. Subalit sa taas ng kabal na tinataglay nito, ay nasira ang mga espadang sinalo ng kanyang katawan. Sa mga pagkakataong yun, ay kumilos na rin ang hari ng engkanto. Bumunot ito ng isang palaso mula sa likod nito at ibinala sa dala nitong pana. Pinunteriya ang dibdib ng berdugo. Binatak yun at binitawan. Agad na naramdaman ng berdugo ang panganib ng rumaragasang palaso. Alam niyang hindi yun ordinaryong palaso lamang.
Mataas ang enerhiyang nakabalot roon na maaaring bumasag sa kanyang kabal. Kaya isang desisyon na ang ginawa ng berdugo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kabal at enerhiya sa kanyang dibdib kung saan tatama ang palaso. Dahil sa ginawang iyon ng berdugo, ay hindi bumaon sa kanyang dibdib ang palasong iyon. Nagdulot lamang iyon ng galos at bahagyang sakit. Nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Tata Eko, nakamuestra itong susuntukin siya. Pero hindi pagsuntok ang ataking yun ni Tata Eko. Hawak-hawak nito ang balisong na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Sa isang iglap ay humiwalay ang ulo ng berdugo sa katawan nito. Nalaglag yun sa lupa at gumulong. Nang matumba na rin sa lupa ang wala ng ulong katawan ng berdugo, ay nilingon ni Tata Eko ang lokasyon ng kinatatayuan ng hari ng engkanto. Bahagya siyang yumuko para magpakita ng pasasalamat. Isang matamis na pagngiti at pagtango ang naging tugon ng hari. Bago yun maglaho kasama ng 4 na sundalong engkantong kasama nito.